Vietnamese Navy. Agad na tinugis ang barko ng China sa kadahilanan na iligal nitong pangingisda sa lugar. Samantala ay nilabas naman ng Vietnam ang footage sa isang pangkinikilalang Chinese ship na bumangga at nagpalubog sa isang Vietnamese fishing boat. Noong February, nag-deploy naman ang bansang China ng mga surface-to-air missile launcher sa Hudi Island, bahagi ng Paracel Chain na inaangkin din naman ng bansang Vietnam at bansang Taiwan na kinagalit naman ng dalawang bansa. Samantala iniulat naman sa isang sources na inagaw ng Vietnam Coast Guard ang barko na sinabing may dala ng 100,000 na litro ng diesel oil. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong nilalabas na video. Kaya naman, simulan na natin. Ang pag-agaw na sinabing state run ng Pan News na nangyari noong araw ng Sabado ay isang pangbihirang hakbang mula sa Vietnam laban sa mga makapangyarihan na kapitbahay nitong bansa na maaaring magpataas ng puot sa pagitan ng Beijing at Hanoi. Samantala inakusahan naman ng mga militar ng Vietnamese noong nakaraan ang mga otoridad ng China dahil sa panggigipit at pag-atake sa kanila habang nasa karagatan. Samantala noong Mayo naman nitong nakarang taon, nagbanggaan ang mga barko ng China at bansang Vietnam habang sinusubukan ng Beijing na magtayo ng oil rig sa South China Sea. Samantala nilabas naman ng Vietnam ang footage sa isang kinikilalang Chinese ship na bumangga at nagpalubog sa isang Vietnamese fishing boat. Noong February, nag-deploy naman ang bansang China ng mga surface-to-air missile sa Hudi Island. Bahagi na rin ito ng Paracel Chain na inaangkin din naman ng bansang Vietnam at bansang Taiwan na kinagalit naman ng dalawang bansa. Samantala iniulat naman ng isang sources na inagaw ng Vietnam Coast Guard ang barko na sinasabing may dala ito ng 100,000 na litro ng diesel oil. Sinabi ng mga ito na ang tripulante ay umamin na sila ay pumasok ng husdo sa Vietnamese waters upang mag-refuel ng ilang pang mga Chinese boat na iligal na nangingisda sa karagatan ng South China Sea. Ang China ay meron ding pare-parehong mga inaangkin katulad sa bansang Malaysia, Brunei, Pilipinas at Japan at sa iba pang mga isla sa rehiyon. Tinag din naman ito ng isa pang programa kung saan ginamit ang red sand para mabawi ang mga maliliit na isla o coral reef para gawing base militar sa pinag-aagawang tubig. Ang hakbang ay nagpagalit sa US at naging isang mahalagang punto sa panahon ng presidential campaign noong taong 2016. Samantala ay nangako naman ang Washington na lilipad at maglalayag sa lugar upang tutulan ang mga pagpapalawak ng militar ng bansang China na nagbabala naman ang mga marine meteorologists na ang Beijing ay nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng ilan pang mga behaviors ng coral reef sa ating mundo. Samantala, ang 12 taon na pag-uusap ay inayos ng Indonesia at Vietnam ang kanilang alitan sa hangganan pang dagat noong December 23. Ang kasunduan naman ay nagpapatigil sa matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kasamang palad, dito ay malamang na magpapataas ng galit ng China. Inangkin naman ng China ang bahagi ng lugar na pinagtatalunan ng Indonesia at Vietnam. Ang Indonesia at China naman ay nagpasya sa kanilang pagtatalo sa hangganan alinsunod sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. At sa gayon ay tinatanggihan ang mga pag-angkin ng China sa historic grip sa lugar, kaya naman ang kasunduan ay isang mahalagang hakbang tungo sa United Front sa mga katabing bansa ng China sa mapayapang paraan. Sinabi ng Indonesian Asian Justice Initiative sa Reuters na pinapakita ng datos ng tagapagsubaybay ng barko ng pandigma ng bansang China ang CCG-5101, partikular na sa Tuna Black Gas Field at sa Chin South Boiled Gas Field mula noong ika-30 na buwan ng Disyembre. Samantala hindi din naman nagbigay ng komento ang tagapagsalita para sa Embahada ng China sa Jakarta. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS
ay nagbibigay ng mga karapatan sa paglalayag sa mga sasakyan pandagat sa pamamagitan ng EEZ. Ang aktibidad na ito ay pagtapos ng isang kasunduan sa EEZ sa pagitan ng Indonesia at bansang Vietnam at pag-aproba mula sa Indonesia na bumuo ng tuna gas field na may kabuuang tinatansyang pamumuhunan na higit na 30 bilyong dolyar hanggang sa pagsisimula ng produksyon nito noong taong 2021 pa. Ang mga sasakyang pandagat na mula sa bansang Indonesia at China ay nagtapatan sa loob ng maraming buwan malapit sa isang submersey na mahusay na gumaganap ng tagapagtatasa sa tuna block. Noong mga panahon na iyon ay hinimok ng bansang China ang Indonesia na hinto ang mga pagbabarena na sinasabing ang aktibidad ay nangyari sa teritoryo nito. Noong ika-28 ng Disyembre, inihayag ng Kagawaran ng Depensa na binigyan nito ang federal na negosyo ng Gilbien na mahigit $100 milyong na kontrata para bumuo ng structural foundation ng isang bagong estasyon ng radar ng US Air Forces na itatayo naman sa Republic of Palau. Ayon pa sa Department of Defense, ang Gilbien Federal ay magtatayo ng reinforced concrete pad at iba pang mga pundasyon bilang bahagi na rin ng firm fixed price contract para i-set up ang Tactical Mobile Over-the-Horizon Radar System. Ang Naval Facilities Engineering Systems Command Pacific ay nagsisilbing aktibidad sa pagkontrata para sa tinatawag na proyektong pang-infrastruktura ng TACWAR at inaasahan na matatapos ang gawain sa buwan ng Hulyo taong 2026. Ayon naman sa abiso ng solisitasyon na inilabas noong Mayo, ang proyekto ay nasasangkot sa pagbuo ng mga kagamitang upang suportahan ang transmission at receiver antenna para na rin ito sa mga layunin ng mga pananaliksik. Samantala ay hindi naman kasama sa kontrata ang TACWAR equipments na kinabibilangan naman ng mga research antenna sweep, mga calibration device at isang marine surveillance platform. Samantala ang mga over-the-horizon radar naman ay mga sistema ng radar na makakahanap ng mga napakalayong mga target na lagpas sa limitasyon ng mga karaniwang radar. Samantala ay abot naman ang mga ito sa HM frequency band na 5 hanggang 30 MHz at maaaring makakita ng mga bagay na daan-daan at libu-libong mga kilometro ang layo. Ang mga radar na ito ay gumagamit ng mga malalakas na signal ng radio na ipanadala ng isang malaking antena o isang hanay na malaking antena. Katulad naman ito gamit ang isang high frequency sounder antenna at isang TAC scatter sounder. Ang TACWAR ay magpapadala ng high frequency over the horizon flight permission. Inahayag naman noong 2017 pa na makadadagdag din ang sistema na ito sa isang awareness radar station sa Palau. Ang datos naman na nakalap ng TACWAR ay papasa sa isang offside operation control counter. Sa pamamagitan ng isang sigurado na isiniwalat ng receiver site, maaari naman na ma-access ang real-time control center, ang real-time surveillance sa target at pagdaan ng datos upang suportahan ang mga gawain ng command na panglaban. Ang National Air and Space Intelligence Center naman para sa mga pagsusuri ay maaari ding mag-access ang data. Ang over-the-horizon radar naman ay madalas na ginagamit sa panahon ng Cold War conflict, partikular na bilang bahagi ng mga early warning ecosystem. Isa sa mga pinagmamalaking barkong pandigma ng United States, sinasabi na ide-deploy na upang kontrahin o tugisin ang mga paali-aligid na warship ng China sa Taiwan Strait, na kung saan ang barkong pandigma na ito ng US na Ticonderoga class warship ay permanente nang maglalayag ngayon sa karagatan na malapit mismo sa Taiwan. Ipinahayag sa isang website ng isinagawang hakbang ng European Union ay bahagi ng pagtataguyod ng European Union sa isang mapayapang solusyon sa mga suliranin na kinakarap sa rehiyon. Ayon pa dito, ang European Union ay nananatiling neutral sa usapin pagdating sa teritoryo at itataguyod nito ang pagkakaroon ng konstruktibong usapan at diplomasya. Ito ay upang matugunan ang mga isyu sa South China Sea. Ganun pa man, ang hakbang na ito ng European Union ay nagpakita ng pagkalinga sa mga bansang apektado ng mga tensyon sa rehiyon.
Bukod sa satellite surveillance, nagpahayag din ng naturang mga opisyal na handa ang European Union na maglaan ng mga tulong sa humanitarian aid at development assistance upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga bansa sa rehiyon. Ang European Union o EU ay nais palakasin ang kanilang pagbisita sa mga pangingisdaan at maaaring mag-engage sa mga joint military training exercises upang itaguyod ang kalayaan sa paglalayag at pagpapahalaga sa international na batas sa kinakaharap na South China Sea. Ayon sa isang opisyal ng EU nitong Miyerkules, ayon kay EU Special Envoy to the Indo-Pacific region na si Richard Peebles, handa rin ang 27-nation bloc na magbigay ng satellite surveillance upang matugunan ang mga naturang disasters at protektahan ang interes ng mga bansa tulad ng Pilipinas, habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at mas maliit na mga karagatan ng mga karatig bansa sa nasabing disputed waterway. Samantala, matatandaan naman na ang South China Sea ay isang mahalagang daungan ng mga kargamento at mayaman sa likas na yaman, katulad na lamang ng langis. Samantala, ito rin naman ay pinag-aagawan ng mga bansa sa rehiyon, kabilang na ang China, Vietnam, Malaysia, Brunei at maging ang bansang Taiwan. Ang mga tensyon naman sa nasabing disputed waterway ay patuloy na tumitindi, kung saan nag-uumpisa sa pagtatayo ng mga estruktura ng China na posibleng magdulot ng pagbabago sa status quo sa rehiyon. Sa kabila naman ng pagtutol ng mga bansa sa rehiyon, patuloy pa din ang pagpapakita ng bansang China ng kanilang mga pananakop sa mga lugar na matagal na nilang kinikimkim. Sa ganitong kalagayan ay maaaring maging malaking tulong ang mga hakbang na ito ng European Union upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at maipagtanggol ang karapatan ng mga bansa sa rehiyon. Samantala, bukod naman sa mga ito ay tiniyak din ng mga opisyal ng European Union ay magbibigay ng mga suporta sa hakbang ng mga bansa sa ASEAN, ang Association of Southeast Asian Nation, upang masiguro na din ang kaligtasan at seguridad sa rehiyon. Samantala, sinabi din naman na mayroong patuloy na magpapasanay at mga dialogo na ginagawa ang European Union sa mga bansang ASEAN upang mapalakas ang kooperasyon nito sa pagitan ng mga ito.